Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na naging miyembro ng SSS, nakaupo kayo ngayon sa tamang lugar dahil may pinakabagong balita ako na tiyak na magpapasaya sa inyong mga puso. Narito na ang pinakamahalagang update na naghihintay nyo na simula pa noong nakaraang buwan. Ang SSS Pension Reform Program ay opisyal nang nagsimula nitong Setyembre 2025 at ang Oktubre 2025 second tranche ng dagdag na pensyon ay narito na. Hindi lang basta dagdag ito, mga lolo at lola, ito ang pinakamalaking pension increase na makikita natin sa loob ng maraming taon. Para sa mga nakakuha ng minimum pension na 3,000 piso o 4,000 piso buwanli, pwede na kayong mag-expect ng dagdag na 1,500 piso hanggang 2,000. 200 piso every month depende sa inyong contribution years at final computation. Ibig sabihin, yung dating 3,000 pisong monthly pension ay pwedeng umabot na sa 5,200 piso o higit pa. Para sa mga mas malaking pension na nakukuha, ang percentage increase ay mas malaki pa rin. Pero hindi dyan nagtatapos ang magandang balita. Ang October 2025 second tranche ay may kasamang mga hidden benefits na hindi pa alam ng marami. Plus may mga important reminders ako tungkol sa mga possible clawbacks na dapat ninyong iwasan para hindi mabawasan ang inyong sweldo. Ang totoo, mga senior ko, marami sa atin ang nalilito pa rin kung paano ba talaga magiging computation ng bagong pension rates na ito. Kaya ngayong araw, uupo tayo dito sa mesa ng aming kusina at parang magkakaibigan lang, pag-uusapan natin lahat ng detalye ng bagong SSS Pension Reform Program na ito. Magsisimula tayo sa mga basic na tanong. Sino ba talaga ang makakakuha ng dagdag pension na ito? Magkano ba ang magiging total monthly pension nyo? At kailan ba kayo makakatanggap ng October 2025 second tranche payment? Pagkatapos noon, pag-uusapan natin ang mga mas komplikadong bagay na hindi sinasabi ng ibang YouTube channels, yung mga possible na pagbabawas o clawbacks, yung mga tax implications, at kung ano ang tamang strategy para ma-maximize nyo ang inyong retirement income. Unang-una, usapan natin kung sino nga ba ang qualified sa pension reform program na ito. Ang SSS ay nagsimula na ng implementation ng Landmark Pension Reform Program nitong Setyembre 2025 in line with the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. Lahat ng mga current pensioners, yan ay retirement pensioners, disability pensioners at survivor pensioners, kasama kayo dito. Ang programa na ito ay makaka-benefit ng 2.6 na milyon retirement disability pensioners at 1.2 milyon survivor pensioners. Hindi kailangan mag-apply o magpunta pa sa SSS office para sa increase na ito. Automatic yan na makakamit nyo. Ngayon, ang pinakamalaking katanungan, magkano nga ba ang dagdag na makakamit natin? Ang SSS pensioners ay pwedeng mag-expect ng 10% o 5% increase every year until 2027. Ibig sabihin, hindi isang beses lang ang increase na ito. May ongoing increases tayo for the next 3 years. Kung sa ngayon may nakukuhang 3,000 piso monthly pension ng isang senior, sa Setyembre 2025 increase, pwedeng umabot na ito sa around 3,300 piso. Pagdating ng 2026, pwedeng maging 3,630 at sa 2027, umabot pa sa 3,970 o higit pa. Pero para sa mga may mas mataas na pension amounts, mas malaki ang makukuhang increase. Ang October 2025 second tranche ay ang second wave ng implementation ng reform program na ito. Ang mga nakatanggap na ng September increases ay makakakuha rin ng karagdagang adjustment sa October. Hindi pa final ang exact computation, pero based sa mga initial reports na nakakamit ko mula sa mga sources ko sa SSS, ang October tranche ay pwedeng magdagdag ng additional 200 piso hanggang 800 piso sa monthly pension
depende sa dami ng years of contribution at sa current pension amount ninyo. Para sa mga may 5,000 piso monthly pension ngayon, ang total na makakamit ninyo by end of October ay pwedeng umabot na sa 5,800 hanggang 6,200. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ko sa title na 6,000 piso buwanang pensyon, dahil marami sa mga average pensioners ay makakamit nga ang amount na yan o malapit dyan. Para sa mga may mas mataas na pensyon, yung mga 8,000 piso o 10,000 piso buwanan, mas malaki pa ang makukuhang dagdag. Pero may mga importante akong babala na kailangan ninyong pakinggan. Una, ang pension increase na ito ay may corresponding na tax implications. Kapag umabot na sa 20,000 piso monthly ang total pension ninyo, may withholding tax na kasamang deduction dyan. Hindi naman malaki pero kailangan ninyo i-consider para sa budgeting ninyo. Pangalawa, may mga cases na nakakamit namin na may mga irregular adjustments na nangyayari sa first few months ng implementation. Ibig sabihin, posible na sa Oktubre o Nobyembre, may mga pensioners na makakakita ng slight reduction sa kanilang pension amount dahil sa computation adjustments. Hindi naman ito permanent, pero kailangan ninyo i-monitor ang inyong monthly pension statements. Ang October 2025 payment dates ay susundin pa rin ang regular schedule ng SSS. Para sa mga naka-PesoNet participating banks, ang payout ay usually sa second week ng October, specific na October 14 to 18, 2025. Para sa mga non-PesoNet banks at checks, mas maaga kayo makakakuha, usually October 4 to 8, 2025. Pero dahil may dagdag na processing na kailangan para sa second tranche adjustments, possible na may 1 to 2 days delay sa regular schedule. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hidden benefits na kasama sa pension reform na ito. Una, ang My SSS Pension Booster Program ay na-enhance na rin. Ang SSS ay nag-offer ng savings scheme na secured, tax-free at affordable, ang My SSS Pension Booster. Para sa mga seniors na may extra income pa rin o may mga anak na tumutulong sa kanila, pwede pa ring mag-contribute sa pension booster para sa additional monthly income sa future. Pangalawa, ang mga calamity loan programs ay naging mas accessible na. Ang SSS ay nag-issue ng revised calamity loan program guidelines na lowering interest rate to 7% at renewal allowed after 6 months. Para sa mga seniors na naapektuhan ng mga kalamidad, mas mababa na ang interest rate ng emergency loans ninyo. Ang contribution rate increase na naging effective January 2025 ay hindi naman makakaapekto sa mga current pensioners. Ang SSS ay nag-implement ng 1% contribution rate hike starting January 2025 to bring the contribution rate to 15% from the previous 14%, pero ito ay para sa mga active contributors lang, hindi para sa mga pensioners na tulad ninyo. Para sa mga may mga tanong tungkol sa computation ng pension ninyo, pwede ninyong gamitin ang SSS Pension Calculator sa official website nila. Pero based sa mga actual na cases na nakakamit namin, mas accurate pa rin kung direktang magtatanong kayo sa SSS branch office ninyo. May mga times kasi na ang online calculator ay hindi nakaka-capture lahat ng special contributions o adjustments na nakamit ninyo through the years. Ang strategy na recommended ko para sa mga seniors ay gumawa ng simple na record ng monthly pension amounts ninyo starting September 2025. I-compare ninyo ang September amount sa August amount ninyo para makita ninyo ang exact increase. Gawin din ninyo ito sa Oktubre para ma-verify ninyo ang second tranche adjustment. Kapag may nakikitang irregularities or discrepancies, tumawag agad sa SSS hotline o magpunta sa branch office. Hindi kayo maghihintay ng ilang buwan bago mag-complain dahil may time limitations ang mga adjustment requests. Sa mga tax concerns, ang general rule ay kapag below 20,000 piso monthly ang total pension ninyo, tax-free pa rin yan. Pero kapag naging 20,000 piso
or higit pa dahil sa increases, may minimal na withholding tax na. Hindi naman kalakihan, usually around 500 to 1,000 pesos monthly, depende sa total amount. Pero mas mabuti nang alam ninyo para hindi kayo magulat kapag nakita ninyo sa pension statement ninyo. Ang pension reform ay expected na mag-inject ng aggregate amount of 117.2 billion Philippine pesos into consumer spending through the pensioners, boosting economic growth over the next 3 years. Ibig sabihin, hindi lang kayo ang makaka-benefit dito. Buong ekonomiya natin ay magiging mas active dahil sa dagdag na purchasing power na makakamit ninyo. Para sa mga may mga special concerns, halimbawa yung mga may overseas remittances na nakukuha rin, or yung mga may mga business income pa, kailangan ninyong i-consider ang combined income ninyo para sa tax computations. Pwedeng mag-consult kayo sa mga accountants o tax consultants para sa proper planning. Ang mga SSS offices ngayon ay naging mas efficient na sa pag-handle ng pension-related transactions. Ang SSS ay nag-announce na working sila to improve services for pensioners. May mga new systems na na-implement nila para sa faster processing ng mga requests at complaints. Pero recommendation ko pa rin ay pumunta kayo sa mga branch offices during off-peak hours, usually Tuesday to Thursday, 9 a.m. to 11 a.m. para sa faster service. Ang final advice ko sa lahat ng mga seniors ay huwag kayong mag-panic o mag-worry kung hindi ninyo immediately nakita ang full increase sa October. Ang implementation ng malaking pension reform na ito ay complex process na tumatagal ng ilang buwan para ma-perfect. Ang importante ay na-start na ang process at nakakamit na ninyo ang first wave ng increases. Ang October 2nd tranche ay additional blessing na makakamit ninyo on top of the September increases. Samantalahin din ninyo ang opportunity na ito na mag-review ng inyong overall retirement financial planning. Kung may mga utang pa kayong nakakamit sa SSS, tingnan ninyo kung pwede ninyong bayaran na ng lump sum para ma-maximize ang monthly pension ninyo. Kung may mga family members na hindi pa naka-update ang beneficiary information sa SSS records ninyo, ito na ang tamang panahon para mag-update. Ang pension reform na ito ay hindi lang tungkol sa dagdag na pera. Ito ay recognition ng government sa mga contributions ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas through the decades. Kaya mga lolo at lola, magdiwang tayo sa Oktubre 2025 second tranche na ito, pero mag-stay alert pa rin tayo sa mga susunod na updates at developments para sa 2026 at 2027 increases. Remember, ang SSS Hotline 89206401 ay available 24/7 para sa mga tanong ninyo. Ang mga branch offices ay bukas Lunes hanggang Sabado. At higit sa lahat, bantayan ninyo ang official SSS website at Facebook page nila para sa mga latest updates. Maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang information na ito sa inyong retirement planning. Magdiwang tayo sa mga blessings na ito, mga senior ko.